Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikikwento natin ngayon ay ang Naruto Shippuden The Lost Tower. Halina't simulan na natin. Sina Yamato, Naruto Uzumaki, Sakura Haruno, at Sai ay itinalaga sa isang misyon na hulihin si Mukade, isang missing nin. Lahat sila ay may chakra blades na ginagamit sa pag-atake. Naglakbay sila para sa dating maluwalhating makasaysayang mga guho ng Roren, isang lungsod na minsan ay may libu-libong tore at matatagpuan sa gitna ng disyerto. Matapos lampasan ang kanyang mga puppet, hino-corner nila ang nawawalang nin. Ang layunin ni Mukade ay maglakbay sa nakaraan at makuha ang 5 dakilang shinobi na bansa na may kapangyarihan ng Ryemyoko, isang sinaunang daloy ng chakra na nakatago sa ilalim ng lupa sa Roren. Pinakawalan niya ang kapangyarihan ng Ryemyoko, na nakikitang tinatakan ni Minato gamit ang Flying Thunder God Kanai. Isang liwanag ang bumalot kina Naruto at Yamato, na sinusubukang pigilan si Mukade. Sinubukan ni Sakura na sundan sila sa liwanag, ngunit pinigilan ni Sai si Sakura na masipsip sa Ryemyoko sa pamamagitan ng pagsalo sa kanyang ibong tinta habang sinisigaw niya ang pangalan ni Naruto. Si Minato Namikaze, 20 taon bago ang kasalukuyan, ay nakikita na ngayon sa Konoha, at ipinakita ni Jiraiya kay Minato na natapos na niya ang Rasengan. Pagkatapos ay makikita ang batang Shizune, Might Guy, Asuma Sarutobi, at Kakashi Hatake na naghihintay sa mahabang pila sa grand opening ng Ramen Ichirako. Nabalitaan ni Hiruzen Sarutobi ang masasamang plano ni Mukade bilang Anrokuzen at ipinadala si Minato Namikaze, Shibiaburame at Choza Akamichi. At sa kahilingan ni Minato na isama si Kakashi Hatake dahil sa husay nito kahit sa murang edad niya upang wakasan ang mga plano ni Mukade. Nang magising si Naruto, nakilala niya ang isang misteryosong batang babae na agad na tumakas nang makita siya. Lumabas si Naruto sa lugar at kalaunan ay inatake siya ng mga mandirigmang puppet. Napabagsak niya ang iba nito ngunit masyadong marami sila, biglang dumating ang 3 ninja sa Konoha at iniligtas si Naruto sa mga puppet. Nakipag-ugnayan si Naruto sa isang lalaking nakamaskara na nagligtas sa kanya mula sa puppet na hukbo. Sinabi niya kay Naruto na siya rin ay isang Konoha ninja, binubuksan ang isang bahagi ng kanyang maskara upang ipakita ang tanda ng Konoha sa kanyang ulo, at sinabihan siyang umalis sa lungsod. Sumasang-ayon si Naruto na gawin iyon. Gayunpaman nang malapit na siyang umalis sa Roren, naalala ni Naruto ang nangyari bago siya nawala ng malay at nagpas siyang hanapin ang iba. Nang maglaon, napagtanto niya na mayroong isang festival na nagaganap at nakita niya ang batang babae na dati niyang nakatagpo, na ngayon ay napagtanto na siya ang reyna ng Roren na si Sarah. Nang batiin niya ang nasa sabik na mga tao na masayang tumatawag sa kanya, may tumulak sa kanya sa likod, dahilan para mahulog siya. Iniligtas siya ni Naruto at pagkatapos ay ipinakilala nila ang kanilang mga sarili sa isa't isa matapos siyang mapagkamalan ni Sarah bilang masamang tao. Tinanong siya ni Naruto kung may mga taong humahabol sa kanya, ang batang reyna ay agad na hindi sumasang-ayon dito, sinabi na nakita ni Naruto sa kanyang sarili na ang karamihan ng tao ay napakasaya na makita siya. Nang maglaon, nakilala muli ni Naruto si Minato sa palasyo ng reyna. Pinagalitan siya ni Minato dahil sa hindi pagtupad sa kanyang pangako, ngunit sinabi sa kanya ni Naruto na wala siyang pagpipilian at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari. Nang makita ang mga pangyayari, inihayag ni Minato at ng kanyang koponan ang kanilang mga sarili at sa pagkakataong iyon sinabi ni Naruto na kamukhang kamukha ni Minato ang ika-4 na Hokage. Sinabi ni Shibi kay Naruto na imposible iyon, dahil sa ngayon ang namumunong Hokage ay ang pangatlo pa rin. Ngunit hindi sumasang-ayon si Choza, sinabi na si Naruto ay mula sa hinaharap. Ito ay posible na si Minato ay talagang ang pang-4 na Hokage. Sinagot lang ni Minato na walang saysay na gawing mas kawili-wili ang buhay sa pamamagitan ng pag-alam sa mga bagay na hindi dapat. Pagkatapos ay sinabi ni Minato kay Naruto ang kondisyon sa Roren, at sinabi sa kanya na dapat na siyang makabalik sa kanyang panahon pagkatapos niyang talunin si Mukade. Pagkatapos nito, ibinigay niya kay Naruto ang kanyang Flying Thunder God Kanai, na sinasabi sa kanya na ito ay isang espesyal na kanay na magpapahintulot sa kanya na maghatid sa lugar ni Naruto kung kakailanganin niya ang tulong ni Minato. Sa kalaunan ay ipinahayag na naglakbay si Mukade sa nakalipas na 6 na taon bago si Naruto mapunta sa panahon na ito. Sa puntong ito, pinalitan niya ang kanyang pangalan ng Anrokuzen at nagsisilbing ministro ng Roren.
Tumanggi si Sarah na maniwala na si Anrokuzan ay nagbabalak na pabagsakin siya, ngunit sa lalong madaling panahon ay nag-alinlangan siya matapos ipaalam ni Naruto ang katotohanan na mayroon talagang isang tao na nais siyang patayin. Si Sarah, na inis, ay umalis sa lugar. Sinabi ni Minato kay Naruto na protektahan si Sarah habang nagpapatuloy sila sa misyon. Sumasang-ayon si Naruto sa sinabi ni Minato sa kanya. Nang mag-isang naglalakad si Sarah sa koridor ng palasyo, may kumuha sa kanya mula sa likuran at dinala siya sa isang madilim na silid, na puno ng malaking grupo ng mga tao. Iginiit nila kay Sarah na ibalik sa kanila, ngunit labis na ikinalilito niya. Pumasok si Naruto sa silid upang tulungan siya, para lamang matuklasan na ang grupo ay talagang isang grupo ng mga babae at bata at hindi nila balak saktan si Sarah sa simula pa lang. Habang naglalakad sa kahabaan ng lungsod, biglang sinabi ng isang bata mula sa grupo na si Sarah ay sinasabing isang puppet na prinsesa, at pinagalitan siya ng pinuno ng grupo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Sarah tungkol sa tsismis, kung saan sinabi niya na ito ay lubos na totoo. Pagkatapos ay sinabi niya kay Sarah na karamihan sa mga lalaki ng Rorin ay kinuha upang magtrabaho para sa lungsod sa pamamagitan ng utos ng Reyna, kung saan sumagot si Sarah na hindi siya kailanman nagbigay ng ganoong utos at mula sa kanyang palasyo, at sinabi na ang mga tao ay masaya na makita siya. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ng pinuno na walang sino man ang talagang masaya. Habang nakatitig sa mga taong tumatawag kay Sarah sa festival, napagtanto ng grupo na isang puppet ang pumalit sa pwesto ni Sarah at binati ang karamihan, na ikinagulat niya. Napansin ni Naruto na may mali sa karamihan at inihayag na ang masayang mga tao ay pawang mga puppet na kinokontrol ng chakra ni Ryemyoko, na may isang puppet ni Sarah na mismong lumilitaw sa balkonahe sa itaas. Napagtanto ni Sarah ang kasamaan ng kanyang ministro. Nangako siya na ililigtas niya ang mga taong ginamit niya. Hinahanap ni Naruto at Sarah ang sentro ng masamang plano ni Anrokuzan. Pinapasok nila ang pabrika at hinahanap ang lahat ng lalaking nakadena at pinilit na magtrabaho para makagawa ng mga puppet. Sa pagharap kay Anrokuzan, inutusan siya ni Sarah na palayain ang mga tao doon, kung saan siya ay tumawa at sinabing si Sarah ay isang puppet na prinsesa. Pagkatapos ay ipinagtapat niya na pinatay niya ang ina ni Sarah na si Seramo, ang dating reyna, dahil nakita niya ang kanyang plano at tumanggi siyang magtrabaho kasama niya. Ngayon, dahil wala nang silbi si Sarah sa kanya, papatayin niya siya at sasakupan ang mundo. Sinabi ni Naruto kay Sarah na paprotektahan niya siya. Ang Puppet Ninja Force, na nasa ilalim ng kontrol ni Anrokuzan, ay maaaring umatake gamit ang Ryemyoko's chakra, at kayang maghagis ng kanay. Nakikita si Naruto na ginagamit ang kanyang patalim na may chakra upang labanan sila. Nang maglaon ay nakita si Anrokuzan bilang isang higanteng puppet, dahil nagagamit niya ang mga bahagi ng mga tore ng Rorin upang ayusin ang sarili mula sa anumang pag-atake, na bahagi ng kanyang regenerative technique na may kapangyarihan ng Ryemyoko. Hindi siya kayang talunin ni Shibi at Choza habang patuloy niyang binabago ang kanyang sarili. Pagkatapos ay nagpasa si Shibi ng mensahe kina Naruto at Minato, na nagbabantay kay Sarah at sa mga mamamayan na pumunta sa hardin, na siyang pinagmulan ng Ryemyoko, dahil hindi kaya ni Anrokuzan paabutin ang kapangyarihan ng Ryemyoko ang lugar na iyon. Nang nakikipaglaban siya kay Anrokuzan, ginamit ni Naruto ang Rasengan, na ikinagulat ni Minato. Madaling natalo si Naruto ni Anrokuzan, at sinaklolohan siya ni Minato bago isagawa ni Anrokuzan ang huling pag-atake. Pagkatapos ay sinabihan ni Minato si Naruto na sundan ang mga mamamayan habang pinipigilan niyang maabutan sila ni Anrokuzan. Sumang-ayon si Naruto, ngunit tinanong niya ang kanyang sarili kung bakit palagi niyang sinusunod ang mga utos ni Minato. Samantala, nahanap ni Minato ang kahinaan ni Anrokuzan ngunit nalaman lamang na hindi niya kayang pantayan ang bilis ng kanyang regeneration. Nalampasan siya ni Anrokuzan at naglalayong patayin si Sarah na nagbabalak na isara ang Ryemyoko para sa kabutihan ng lahat. Pagkatapos ay nakita ni Minato si Naruto at sinabi sa kanya na naisip na niya kung paano talunin si Anrokuzan at kailangan niya si Naruto upang gumamit ng Rasengan para sa kanya. Nang sabihin ni Naruto na wala na siyang sapat na chakra, sinabi sa kanya ni Minato na ipapahiram niya sa kanya ang kanyang chakra. Sinabi ni Naruto na imposible, na ang tanging mga taong makakapagsagawa ng Rasengan ay si Jiraiya, siya at ang ika-4 na Hokage. Ngumiti si Minato at sinabi kay Naruto na kaya rin niyang gawin ang Rasengan,
Walang kahirap-hirap na binubuo ni Minato ang Rasengan, at pagkatapos ay ibinigay niya ang kanyang Rasengan kay Naruto at bumuo ng isa pang Rasengan na bumubuo ng isang bagong Rasengan habang sinasabi niya kay Naruto na ang magkatulad na chakra ay may posibilidad na mag-synchronize sa isa't isa, na nagpapataas ng kanilang mga kapangyarihan. Siniselyo ni Sarah ang karamihan sa Raimyako sa tamang oras, na naging dahilan upang hindi magamit ni Anrokusan ang kanyang regenerative technique. Umalis si Minato at sinabi kay Naruto na ito na ang oras para atakihin siya. Sumugod si Naruto at umatake ng Supreme Ultimate Rasengan sa nilikhang butas ni Minato sa katawan ni Anrokusan, nagtagumpay si Naruto sa pagtama sa kanya. Sinabi ni Anrokusan na hindi ito matatapos. Habang gumuguho ang sahig, nahulog siya sa pool ng Raimyako. Nakikita pa rin si Sarah sa gumuhong sahig at nahulog siya, at buti na lang ay nailigtas siya ni Naruto, ngunit nahulog kasama si Minato. Si Yamato, na nakahawak kay Kakashi, ay dumating sa tamang oras at ginamit ang kanyang wood release upang makuha sina Naruto, Sarah at Minato. Hiniling ni Minato kay Naruto na ibalik ang kanyang kanay upang ganap na masil ang Raimyako. Isang maliwanag na asul na liwanag ang kumikinang habang tinatakan ni Minato ang Raimyako. Nagsimulang lumiwanag ang katawan ni Naruto at Yamato. Sinabi ni Minato dahil patay na si Anrokusan ang kanyang spell ay nawala, na nangangahulugang babalik sina Naruto at Yamato sa kanilang panahon. Sasabihin na ni Naruto kay Yamato na si Minato ang ika-4 na Hokage ngunit naputol ito ni Minato na nagsabing oras na para magpaalam. Upang maiwasan ang pagbabago ng kasaysayan, sinabi ni Minato na pinakamahusay na burahin ang mga alaala ng lahat. Nang tanungin ni Naruto si Minato kung mayroon siyang sasabihin sa kanya, sumagot si Minato na wala na silang oras. Nakiusap si Naruto na sabihin sa kanya ngayon dahil baka wala na silang pagkakataon. Sinabi ni Minato na sigurado siyang balang araw ay magkikita silang muli at sa pagkakataong iyon, malalaman na ni Naruto ang gusto niyang malaman. Nagsimulang magtanong si Naruto kung posibleng maging ama niya si Minato, ngunit hinarang siya ni Minato at sinagot na kung magkakaroon man siya ng anak, nais niyang lumaki siya bilang isang ninja tulad ni Naruto. Pagkatapos ay sinabi ni Sarah kay Naruto na hindi niya malilimutan ang itinuro sa kanya ni Naruto. Habang nagsisimulang maglaho sina Naruto at Yamato, minitian ni Sarah si Naruto at binibigkas ang kanyang pangalan sa huling pagkakataon. Sa kasalukuyang panahon, ang Raimyako na pinakawalan ni Mukade, ay naglalaho. Makikita pa rin si Sakura sakay sa tinta na ibon ni Sai na sumisigaw ng pangalan ni Naruto. Nang mawala ang liwanag, lumitaw sina Naruto at Yamato ngunit, gaya ng sinabi ni Minato, wala silang maalala sa nangyari sa kanila. Sa labas ng mga guho, ang koponan ay nilapitan ng isang batang babae, nakahawig ni Sarah, na nagsasabing nakaramdam siya ng kaguluhan sa Raimyako. Sinabi ng batang babae na siya ay anak ng dating reyna ng Roran, na nawasak noong panahon ng digmaan. Ang batang babae ay nagdadala ng Konoha Chakra Blade at sinabi sa kanila na natanggap ito ng kanyang ina mula sa isang bayani sa isang panaginip, pagkatapos ay napansin ni Naruto na ang kanyang sariling Chakra Blade ay nawawala. Habang ang babae at ang kanyang mga tao ay umalis sa mga guho, sinabi ni Naruto na pakiramdam niya ay nakita niya siya sa isang magandang panaginip. Hinawakan at hinila ni Sakura ang tenga ni Naruto at sinigawan siya dahil sa pagiging pervert. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panunood hanggang sa susunod na video.